If you're looking for a laptop na talagang bagay do sa job description mo, baka makatulong itong video na ito. This is actually yung recommended ha. But if you are in the tight budget, ito yung sinasabi kong mga minimum specifications and yung mga recommended specifications. Hindi namin ginagawa to para makapagbenta kami. Pwede naman kayo bumili sa mga ibang stores eh. This is just the suggestion. Good morning, good afternoon, good evening. This is Tito Dustin. Ang daming nagchat-chat sa ating YouTube page ngayon na ano yung mga recommended laptops na for VA or yung mga work from home. Ngayon, ano ba yung mga trabaho ng work from home? Unang-una dyan, we have the VA or the virtual assistant. Meron din tayo mga chat support, data entry, social media managers, meron software developers. We also have video editors, photo editors, graphic designer. So, there's a lot of different kinds na trabaho na pwedeng gawin sa work from home. Actually, itong mga sinabi ko, hindi lang to pang work from home. If you're looking for a laptop na talagang bagay do sa job description mo, baka makatulong itong video na ito. Oh, tara, tingnan natin kung ano yung bagay na laptop para sa'yo, para sa trabaho mo. There are two types of categories kasi. Meron kasi may mga ibang task na hindi naman kailangan ng matataas na specifications at meron namang ibang mga work from home na kahit mababang specs ng laptop pwede. So, but let's divide this into kung ano talaga yung mga job specification. Ano-ano ba ang mga work from home? Ang pinakauna dyan is, yung pinakasikat is the VA or yung virtual assistant. Aside sa virtual assistant, we also have this customer service, yung parang yung mga nasa call center, yung mga BPO. Aside kasi sa office, meron na rin silang work from home na setup. And we also have the chat support, yung mga data entry like the data encoders, and yung mga bookkeeper. Now, itong mga sinabi kong work na ito, well, it comes with two requirements kasi. We have the minimum requirements and the recommended requirements. So, let's start with the minimum requirements kasi ito yung in case that you are in the tight budget, at least dapat ito yung pinaka-minimum na hindi na pwedeng mas mababa pa. Ang laptop na specifications mo is an i3 or a Ryzen 3 with an 8GB memory. So ano ba yung mga available na laptops na on that specifications? So here in Laptop Factory, meron tayong Acer Core 3 na N355 8GB with a 512 SSD, and this comes with different colors. Meron din tayong color pink with a price point around 30,000. So in case na ayaw mo naman ng Acer, we also have sa HP. HP, we have a Core i3 with an 8GB 512 SSD with a price point around 28,000. And we also have a Ryzen 3 37000 series, 8GB with a 512 SSD with a price point around 30,000. Ngayon, kung ayaw mo naman din ng HP, meron naman tayo dito yung Asus ExpertBook. This is an i3 13 Gen 8GB memory with a 512 SSD around mga 25,000. In case naman na hindi ka pa rin decided doon sa mga sinabi ko, you can actually go to our store para makapili. Basta ang importante, ang pinaka-minimum specs is i3 and not less than anything that. Pero ano ba yung pinaka-recommended specs? Yung talagang dapat ito talaga yung specifications para swabe or hindi naglalag, at least smooth pa rin yung work mo. It should be an i5 or a Ryzen 5 and the memory should be around 16GB. Ano ba yung mga available na laptops natin dito na naka i5, Ryzen 5 or kahit na mga naka 16GB? Now, we have here HP na Core 5, 16GB memory with the 512 SSD na nasa price point around ng mga nasa 40,000. Now, this comes with the GCash, so probably less than 40,000. And we also have here the Lenovo Ryzen 5. Ryzen 5 16GB with the price point around mga nasa 45,000. Well, syempre, Lenovo is Lenovo and we know na maganda ang quality niya. But in case that you don't like those brand, meron din tayo dito yung Acer. This Acer is an Acer Swift. It's kind of premium laptop. It's already an Ultra 5 16GB with a price point around 60,000. Ngayon, kung medyo namamahalan naman kayo doon, don't worry dahil meron tayong Tecno Megabook na naka Ryzen 5 7000 series na nasa price point around 35,000. Now, you might ask, paano kaya ito? Ang laptop ko ngayon is yes, i5 or Ryzen 5 or i3 or Ryzen 3 pero the memory is 8GB. As long as pwedeng i-upgrade yung laptop mo into 16GB, it is much better. Ang maganda naman kasi sa laptop, some of the laptops upgradable naman yung memory. Let's go to the next job description na medyo dapat ito naman kailangan
yan medyo mataas sa specifications. Dito papasok yung mga medical virtual assistant, mga web developer, yung mga software developer. So, ano ang dapat na minimum requirements nila? Well, it should be a Core 5 or at least a Ryzen 5 with an 8 to 16 gig of memory. So, kanina sinabi natin kung ano yung mga available natin na Core 5 and 8 gig to 16 gig. Ang pinaka-recommended na specifications, it should be an i7 or Ryzen 7 na at least mga 16 gig pataas. So, ano yung mga available natin ng mga i7 or Ryzen 7? Well, we have here, isa sa mga pinaka-bestseller natin. This is not an i7, it is an i9, which is this Tecno Megabook. Itong Tecno Megabook is an i9 13th Gen, 16 gig memory with the price point around mga 45,000. Maganda dito ngayon, meron siya kasamang free printer and may free monitor. If you are watching this video right now, currently may promo siya. Probably after a week or so o next month, baka wala na yung promo niya. So, it is best to check our page, our Blue App page from time to time. Now, going back, but if you're looking for an i7 or Ryzen 7, isa sa mga bestseller natin, itong Acer Aspire na ito, na R16X. This is a Ryzen 7 5000 series with an 8 gig of memory for only a price point around 35,000. But in case that you don't like that Acer, meron din tayo sa HP. Meron tayong HP Ryzen 7 na it comes with 3 variants. Meron 8 gig, meron 12 gig, and 16 gig. Of course, naglalaro yung presyo niya na 40 to 50,000. Pag mas mataas ang memory, mas mataas ang presyo niya. Itong job title naman ito na sasabihin ko, ito yung talagang medyo mataas ang workload. Yung kailangan talaga ng mataas na specification ng laptop. Which falls yung mga video editor, mga 3D designers, mga graphic designers, even yung mga web developers or yung mga software developers ay pasok din dito. So at least dapat ang laptop mo, ang minimum requirements is an i5 or a Ryzen 5, which not less than 16 gig. Mas maganda naka 16 gig na. Optional na dapat merong video card. So ano yung mga laptops natin na naka Core 5 or Ryzen 5 na may video card? Let's see. So we have this Acer Nitro na naka Core 5 na with a 16 gig of memory. Ang price point nito is mga nasa around 60,000. And mapapansin nyo, parang ba't medyo nagsisitaasan ng presyo ngayon? Well, definitely yes. Tumataas ang presyo ng mga laptops ngayon. Pero dito sa Laptop Factory, as long as kaya namin ibenta ng mura, ibebenta natin ng mura. Followed by, we also have here the HP Victus na naka i5, 13th Gen, 16 gig of RAM with the RTX 4050. Ito, mas mura to, nasa price point around 53,000 and meron pa tong kasamang Gcash. Parang at least, parang around 50,000 mo na lang siya binibili. For the video editor or 3D designer, yung mga software developer or graphic designer, yun yung sinabi kong minimum specs requirements. Ang pinaka-recommended talaga, it should be a Ryzen 7 or an i7 and it should be around 16 to 32 gig of RAM. So, ano yung mga available natin right now? For the HP, we have this HP Victus na naka Ryzen 7, 16 gig memory with an RTX 4050. Ang price point na to is around mga nasa 60,000. Or kung ayaw mo ng HP, we also have here this LOQ. Lenovo LOQ na naka Ryzen 7, 16 gig with the same 4050 na sa price point ng around mga 60,000. And we also have this Asus TUF na naka Ryzen 7 8000 series. However, the memory is only 8 gig pero upgradable naman siya with an RTX 3050 na sa price point to ng around mga nasa 60,000 din. This is actually yung recommended ha, kasi meron pang iba na dapat kailangan mo naka i9 ka na naka RTX 5070 or 5080. But if you are in the tight budget, ito yung sinasabi kong mga minimum specifications and yung mga recommended specifications. So yung mga sinabi ko ngayon, ito yung mga common work na mga work from home. So in case na meron ako na miss out na job title o job description, comment lang kayo dyan at ilalagay ko yung minimum requirements and yung recommended requirements. Hindi namin ginagawa to para makapagbenta kami. Pwede naman kayo bumili sa mga ibang stores eh. This is just the suggestion. So sana nakatulong tong video na ito. In case na meron kayong mga topic na gusto i-raise, baka gawan ulit natin ng another video. Basta kami dito sa Laptop Factory, kung saan kami makakatulong, try namin tumulong sa inyo. Then again, this is Tito Dustin. Thank you for staying this long. Have a good day. Bye-bye.